Estados Unidos laban sa Belgica. Isang laban sa eliminasyon, punong-puno ang stadium at isang makasaysayang pagkakataon para sa kopunang pambansa ng Estados Unidos na patuloy na umunlad sa sarili nilang World Cup. Sa Seattle ginaganap ang laban, suportado ng mga tagahanga ang Estados Unidos at may isang bagay na napakalinaw. Hindi na lang gusto ng koponang ito na maging kompetitibo, nais nilang magpakita na hindi sila basta-basta. Pero sa kabila ay naroon ang Belgium, isang koponan na puno ng talento, internasyonal na karanasan at mga manlalarong kayang magdesisyon ng isang laban sa isang galaw lang. Simula ngayon, wala nang puwang para sa pagkakamali. Kapag nanalo ka, buhay ka pa. Kapag natalo ka, uuwi ka na. Kaya narito na ang schedule ng Estados Unidos kontra Belgium. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 2 na madaling araw. Sa Belgium, alas 2 din ito ng madaling araw. Sa Portugal, magsisimula ito ng alauna. Sa Estados Unidos, ito ang mga oras ng laban. Sa West Coast, Seattle, Los Angeles, San Francisco, alas 5 ng hapon. Sa Mountain Zone, Denver, alas 6 ng gabi. Sa Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, alas 7 ng gabi. Sa East Coast, New York, Miami, Orlando, alas 8 ng gabi. Sa Mexico Central Time, ito ay alas 7 ng gabi. Sa Colombia, Peru, Ecuador at Panama, magsisimula ito ng alas 7 ng gabi. Sa Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, Puerto Rico at Republika Dominicana, magsisimula ito ng alas 8 ng gabi. Sa Argentina, Uruguay at Brazil, magsisimula ang laro ng alas 9 ng gabi, habang sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua ay alas 6 ng gabi. Sa Canada, Toronto at Montreal, mapapanood nila ito ng alas 8 ng gabi. Sa Winnipeg, alas 7 ng gabi. Sa Calgary at Edmonton, alas 6 ng gabi. At sa Vancouver, alas 5 ng hapon. Kaya alam nyo na, Estados Unidos ay maglalaro sa isang makasaysayang gabi laban sa Belgium na hindi basta-bastang kalaban. Round of 16 matinding pressure at isang laban na maari magbago ng takbo ng World Cup. Block 2. Saan mapapanood ang Estados Unidos versus Belgium? Mga TV channel at platforma. Tara na sa pinaka-hinahanap nyo. Saan mapapanood ng live ang Estados Unidos versus Belgium? Sa Estados Unidos, mapapanood ang laban sa Ingles sa Fox, pati na rin sa Fox Sports app at Fox One. Sa Espanyol, mapapanood ito sa Telemundo, Peacock at Fubo. Sa Belgica, ang pagsasaimpapawid ay sa mga channel na may karapatan sa World Cup sa bansa, pangunahing RTBF at VRT, depende sa wika at rehiyon. Sa Espanya, ang laban ay mapapanood sa La Uno ng Televisión Española, RTVE Play at DSTV na may buong coverage ng Desteon, que ofrece la cobertura completa del torneo. Sa Portugal, ipapalabas ang laban sa Sport TV. Sa Mexico, mapapanood ito sa Canal 5 Las Estrellas, TUDN at VIX. Sa Canada, mapapanood ito sa TSN, CTV at RDS. Sa Timog Amerika, Argentina, Telefe, TIC Sports, D-Sports at DGO. Sa Chile, Chilevisión, D-Sports at DGO. Colombia, Caracol, RCN, D-Sports at DGO. Perú, América TV, D-Sports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Venezuela, Televen, D-Sports at DGO. Bolivia, Retuno, Unitel, D-Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Brasil, TV Globo, Sport TV at KCTV. Uruguay, D-Sports at DGO. Sa gitnang Amerika, Costa Rica, Teletica, Guatemala, Chapin TV, Honduras, Televicentro, El Salvador, TCS, Nicaragua, Canal 10, Panama, RPC TV at TVN. Sa Caribe, tulad ng Republika Dominicana, Puerto Rico at Cuba, mapapanood ito sa international na channels, lokal na operator o platapormang depende sa teritoryo. Gustong gamitin ng Estados Unidos ang home field advantage, habang nais ng Belgica, patunayan na elite pa rin sila. Ngayon, titingnan natin kung paano darating ang dalawang koponan sa knockout match na ito na inaasahang magiging matindi. Matapos nating talakayin ang mga oras ng laro at mga TV channel, panahon na para suriin kung paano magpe-perform ang dalawang koponan sa kapanapanabik na laban na ito sa round of 16. Mas malakas na papasok ang Estados Unidos matapos tambakan ng Bosnia at Herzegovina. Nakuha ng Belgium ang pwesto nila matapos talunin ang Senegal sa mahirap na laban. Ngayon, napakalaki ng gantimpala, isang pwesto sa quarterfinals ng World Cup. Magsisimula tayo sa koponan ng Estados Unidos.
Maaring gamitin ni Mauricio Pochettino ang karaniwang 4-3 na formasyon, tumataya sa isang intensibong koponan na may high press, mabilis na transisyon at bilis sa mga gilid. Ang posibleng lineup ng Estados Unidos ay magsisimula kay Matt Turner bilang goalkeeper. Sa depensa, si Serginho Dest sa kanan, sina Chris Richards at Tim Rim naman ang central na duo. Si Anthony Robinson ang magbabantay sa kaliwang depensa. Sa gitna ng midfield, si Tyler Adams ang magiging defensive pivot kasabay ni na Weston McKennie at Yunus Musa, tatlong manlalaro na may lakas, agresibo at kayang pumasok sa kahon ng kalaban. Sa opensa, bubuo ng tridente sina Tim Weah sa kanan, Christian Pulisic na malayang gagalaw sa pagitan ng mga linya at Folarin Balogun bilang striker. Gagamitin ng Estados Unidos ang bilis ni na Pulisic at Weah para umatake sa likod ng mga fullback ng Belgium at maghanap ng mabilis na transition kapag nakuha nila ang bola. Makakaharap nila ang napaka-kompetitibong Belgium na malamang gagamitin muli ang 4-2-3-1 na may balanseng depensa at mataas na kalidad ng teknikal na laro. Ang posibleng lineup ng Belgium ay binubuo ni na Cohen Castells bilang goalkeeper. Sa depensa, sina Timothy Castang, Watfa, Senyo Debas at Maxime de Kuyper. Sa double pivot, sina Amadou Onana at Yuri Tielemans ang nagbibigay balanse at nagpapadaloy ng laro. Maaring si Jeremy Doku sa kaliwa, Charles De Ketelaere bilang attacking midfielder at Leandro Trossard sa kanan. Bilang pangunahing striker, si Loiso Penda magiging forward, isa sa pinakamabilis at pinakamapanganib na attacker sa torneo. Malinaw ang mga tactical na susi. Susubukan ng Estados Unidos na magtakda ng mabilis na ritmo mula simula, pinipressure ang build-up ng Belgium at sinasamantala ang suporta ng karamihan ng manonood. Susubukan ng Belgium na kontrolin ang bola at maglaro ng may pasensya. Maghahanap sila ng espasyo gamit ang pagiging malikhain ni na Tielemans, De Ketelaere at Doku. Magkakaroon ng mga duelo ng individual na posibleng magtakda ng resulta. Ang una ay si Christian Pulisic laban kay Timothy Castagne, isang sagupaan ng dalawang napakabilis na manlalaro sa kaliwang bahagi ng Estados Unidos. Mahalaga rin ang duelo ni na Tyler Adams at Yuri Tielemans sa gitna. Ang makapagpataw ng ritmo ay magkakaroon ng kontrol sa laro. At sa unahan, ang labanan sa pagitan ni Balogun at ng depensa ng Belgium ay maaring maging mapagpasyang bahagi ng laro. Kung magawang atakihin ng Amerikanong striker ang mga espasyo sa likod ng mga center back, maraming pagkakataon ng Estados Unidos na makalika ng mga tsansa. Sa panik ng Belgium, nakatutok ang lahat ng mata kay Jeremy Doku. Kapag natanggap niya ang bola sa one-on-one, mabilis niyang nababasag ang linya kaya dapat alerto ang Estados Unidos na huwag siyang bigyan ng espasyo. Sa isang laban na ganito kadikit, maaring maging mapagpasiyarin ang mga set piece. May malalakas na manlalaro ang Belhika pagdating sa mga bola sa ere habang ipinakita naman ng Estados Unidos sa buong torneo na isa silang napakapanganib na koponan sa mga corner at free kick mula sa gilid. Handa na ang lahat para sa isang tunay na matinding laban sa pagitan ng dalawang koponan na magkaiba ang estilo pero iisa ang layunin, makakuha ng tiket papunta sa quarterfinals ng World Cup 2026.